Women from every nation united in faith and prayer. Good morning and happy Sabbath mga kaigsuunan. Usa kadakong pribilehiyo alang kanako ang pagpailaila sa atong espesyal nga magsusulti. Yining takna sa sayong kaudtuhon alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios nining atong programa International Women's Day of Prayer. Ang atong magsusulti usa ka babayi nga matinud-anon sa pagpangalagad og puno sa gugma sa Dios. Now taon ni adtong July 18, 1960, ikalima sa 12 ka mga anak sa magtiayong Francisco Arellano Colli og Marianita Pancho Quisido. Siya usa ka mapinanggaon nga asawa sa iyang bana nga si Elder Leonardo Vicente Sr. og usa ka maalamon nga inahan sa ilang 8 ka mga anak. Sa iyang tibuok kinabuhi iyang gipakita ang dedikasyon sa iglesia. Nagsilbi isip Children's Division Teacher, church clerk sa dugay nga panahon og women's leader. Mga katungdanan iyang gihuputan uban sa gugma og kadasig. Gikan sa pamilya hangtod sa iglesia mga kaigsuunan, siya usa ka ihemplo sa pagtuo, panalangin sa daghan ug babayi nga puno sa kadasig sa buhat sa Dios. Let us feel the joy of being His daughters and sons this blessed Sabbath day. Atong paminawon ang mensahe sa Dios, pinaagi sa atong magsusulti. Walay lain kundi si Sister Eden Colli Vicente. Atong ihatag kaniya ang panahon. Good morning and happy Sabbath day everyone. Okay, happy Sabbath. Murag hinay-hinay man pero dili na lang nako pausbon. Mga kaigsuon na nabalaka ko sa akong oras. 10 minutos na lang. Unsa na lang no? Unsaon nako pag say-say. Sige. Okay. Kumusta man mga kaigsuonan? Sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ato bang nabatnan ang panalangin sa Ginoo? Nalipay bata? Sa tibok simana bisan pa may dugay bugat kaayo nga kana bang heavy burden? Kana bang yung og magkuanta ka ng mura na yung magteke ang tangano bugat kaayo manuman. Mga suliran, mga kanang kagulanan, mga kawaladon, unya labi na gyud kining mga balatian mga tuonan maugyod ni ang makaunsa sa ato ang makaluya. Pero praise the Lord. Kaya ako nakita ng inyong mga nawong karon ayon kaayo diin aniya kita nagakahiusa diri sa atong balay alampuanan, maminaw, mamalandong sa mga makapadasig ug mga balaang pulong gikan sa balaang kasulatan o gikan sa Dios. Salamat kay mga kaigsuunan. Magpasalamat po ko ni ini nga talagsaon nga privilege. No, talagsaon raman nino. Kay International Women's Day of Prayer, mao kini ako ang inyong magsusulti. Busa maminaw gyud mo. 10 minutos na lang mga kaigsuunan. Basig introduction lang ni. Pero sagdira, no? Paminaw lang yun mo hangtod kanus ang mahuman ng atong mensahe. Nagpasalamat po ko mga kababayanan sa inyong pag-render, sa inyong song, di sa atong church, sa inyong mga talento, din kita nakadaig sa Ginoo sa mga pag-awit. O din ako kalimtan, salamat sa Mrs. Vicente sa iyong pag-introduce sa akong kakaraan, akong hunahuna nga kanang nailhan na yun ko. Pero na pa mga bago-bago din nga pakaila sa ako. Salamat sa among introduction. Ang ato karon nga mensahe mga kaigsunan gikan sa General Conference, no? O gihubad kini or ang writer ni mao si mao si Teresa Trusian. Ang uluhan ni mao kining
pagkabot. Kung makapot gay ta makaigsunan, doon na tayo unsa, doon na gyud tay paningkamot nga atong maabot ang usa ka butang aron sa atong makuha. Unsa kay kalainan sa pagkabot, kining pagtunol, kining paghikap, pagtapion or pagtandog. Lahi ra no? Kay ngano dunay force, doon na ang pagkabot gani kung pwede man gani mo kinto pagyud ta aron sa atong maabot ang usa ka butang. Pero sa akong unahura mga kaigsuunan, susamara. Relasyon nila, maura na, parintira na sila. Nga naman, ang gigamit ni Ana unsa, ang atong kamot. Busa, ang ato karong uluhan, reach out. Akong gitanaw diri, ang reach out, doon na siya gikabot. Pagtanaw na ako diri, murag ubos-ubos raman. Ang diri, no? Kaboton ra nga level, murag level gamay. Pero diri, unsa man, doon na siya gustong kaboton nga, dito sa ibabaw. O ato nang mahuna-unan kung kinsa ang atong kaboton. So, ang matag-usa ka nato mga kaigsunan, aduna kitay mga ginikanan. Siyempre, nangatao ta ka na mga ginikanan. Unya, kita nahimo ng mga ginikanan. Ang atong mga kabatanunan, wala pa sila ka-eksperyensya kung unsa ang pagkaginikanan. Ang pangutana karon, unsa kaha ang bation sa mga ginikanan nga magkasakit ang ilang anak? Mabala ka dayon ang uban matarantar na unsay atong buhaton ani, no? Bisan apuhan ako, masakit gani akong makaapo, ako may matarantar. Ang usa ka ginikanan makaigsunan, matarantar ug mahadlok yun na sila nga magsakit ang ilang mga bata. Pero kung minor lang, sipon, ubo, hilanat, paracetamol, unya ato, mga tubig-tubig dayon. Pero makaigsunan, kining usa ka tawo, dunay usa ka tawo nga, Jairus desperate situation. Dunay usa ka tawo nga unsa, nagkalisod gyud siya. Ang iyang kahimtang murag di gyud siya, nagbati siya nga, makalilisa nga desperado siya. Nga naman, sa ato nang gibasa ganiya sa atong igsuon nga ug sa nakatabok na usab si Jesus sakay sa sakayan ngadto sa pikas nga daplin, midukok ngadto kaniyang usa ka dakong panon sa katawhan ug siya diha sa baybayon sa lanaw. Atong putlon mga kaigsuonan. Kining usa ka tawo ginganlan kini og si Jairus. O sa Bisaya pa si Jairo. Kini siya ilado ni siya sa Capernaum mga kaigsuunan. Ilabi na kung katong mga katawhan ning adto mag-attend sa kanang sinaguga. Ilado siya kay leader siya sa sinaguga. Ilong sa mga katawhan nga nagdut-dut, no? Nagdut-dut dito kang Jesus Christ. Unya, nakahibalo sila unsay sitwasyon sa maong bata nga masakiton. Ning ato na silang mananambal, ni ato silang mga doctors, unya unsay nahitabo, wala gyud alibyo o napakyas gyud ang mga medical help ni adtong unsa, ni adtong masakiton nga usa ka bata nga babae. So kini si Jairus sa ato nang nahibaw-an, nagpakiluoy siya sa Ginoo, kung mokaadto lang ka sa among balay, imong itapion ang imong kamot sa akong anak, ako gyung makita ang imong kamhanang kamot maayo ang akong anak. Mao kato nga nagtuo siya nga mamaayo siya kung moadto siya kan Jesus Christ. Unsay tubag sa Ginoo makaigsuon ang Jesus? Muuban ko nimo didto. Samtang makaigsunan ning tando na si Jesus Christ, like Jairus, if you want to receive answers to our prayers, unsa man, ato nang nadungog ang mamayi ganiha og unsang pag-ampo, daghang kay mapag-ampo. Apan dinhi unsa man, kita usab kinahanglan atong itugyan atong kaugalingon sa presensya sa Dios. Kita usab magapaubo sa atong kaugalingon nga matinud-anon ngadto ni Jesus. Unya, ato usab ipahayag ang atong mga hangyo ngadto kaniya sa tinud-anay ug atong mabatunan ang kumpleto nga pagsalig sa gahom ug ang kaayo ni Jesus. Mga kaigsuonan, si Jairo sa kinasingkasing naghangyo gyud siya sa Ginoo nga moadto siya to aron nga tambalan. Hinuon ang duot sa mabagang katawhan mga kaigsuonan. Wala gyud sila maghuna-huna nga ang ilang katuyuan parehas kang Jairo nga unsa mangayog tabang didto. Wala. Ang di ay kining usisiro ba?
Inig ato dito, uy, miracle, o dunay milagro dito ato ta. Pero si Jairo lahi ang iyang katuyan. Unsa man, mangayo giyag tabang sa Ginoo. Ug dito atong may bawaan nga dot-dot ang mga tao, nagpiit ang mga tao. Unsa man ang tao? Paspas ang ilang paglakaw or kanang hinay-hinay lang. Hinay ra gyud nga naman kaniganing duot sa mabagang katawhan. Grabe gyud mga kaigsunan. So naghulat lang gyud si Jairo. Kanaganing mga traffic ta mga kaigsuunan, malaay gyud ta. Naka-experience may pagpadong namo sa Davao sa stewardship promotion. Grabe before sa Davao, grabe gyud ka traffic mga kaigsunan og dili na mi makalarga. Ang among driver niya may isa ka linya diri, duha ka linya diri, isa ka linya. So, doon na may space diri, aari siya diri. Hagoy pagabot sa unahan kay duha ra magyud ka linya ang makalusot. Gansi gyud mi ngano, ang space nga iyang gibiyaan dunay ako andito nakapuli. Mausab ka na mga kaigsunan sa panahon ni Jairo nga gusto siyang madali na traffic tungod sa daghan kaing katawhan nganing kauban ni Jesus diin maghatag og milagro. Apan unsay nahitabo, dunay giingon diri nga here crisis. Padayon nato sa Mark 5:25 and 26. Hinuon kini maong sugilanon mga kaigsuunan, dili na ni bag-o sa ato ang ngano tong third quarter sa 2024 ang tibuok libro sa Marcos ato nang na tunan. Pwede na ganig dili naton isay-say pag-ayo. Natingala ko nganong maumang gyud na ipabalik-balik sa atong writer ang unsa kining Mark 5 onward. Og diri sa Mark 5:25 and 26. Usa ka krisis mga kaigsunan. Now, a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, rather grew worse. Uy, samtang nagpaabot si Jairo mga kaigsunan, doon na may niabot nga usa ka babae. Nga gitalinugan sulod sa 12 ka tuig. Mao kana didto nga unsa kay gibati karon atong tawha nga naghulat. How do you feel when? Unsa kahayong bation mga kaigsuonan kung si Jesus wala magdali sa pagtubag sa inyong mga pag-ampo? Kung ang hangyo sa uban makonsiderar nga mas importante kaysa imo panahon sa prayer meeting, kana mag-prayer meeting ta, magpaampo ta niya, doon na pag yung importante nga mga ipaampo sa kay atong bation. Unya, how do you feel nga nagampo ka sa imong mga suliran sa dugay ng panahon, unya sa imong paniid, wa may sign nga tubagon ko sa Ginoo. Karon na atong isgutan, we do not know her name, but we know her crisis. Wala kita mahibalo mga kaigsuonan sa iyang ngalan. Apan nakahibalo kita kung unsa ang iyahang kahimtang, unsa ang iyang mga balatian. Kining usa ka babae, kung ato kining i-compare kang Jairo, kini si Jairo, sulod sa 12 ka tuig, malipayon siya kauban sa iyang pamilya o kauban usab sa iyahang anak nga babae. Unya, apan kining babayhana, nga wala nato mailhis ang ngalan, sulod sa 12 years, unsa man, hinuon, wag yun ni siya maminyo, wala ni siya ay anak, o unsa man, nagbalatian pag yun mga kaigsuunan. Unya ka na yun nga, nakanamurag himalat yun nagyud siya ni ining iyang hemorrhage. Kita gani maghisgod nga tag hemorrhage mga kaigsuunan, ka namang yung talinugo nga grabe gyud. Pero kini, noon naabot og 12 ka tuig, sa ato menstruation ra gani, maabot ka ng isa ka semana, malaay na ta, kay grabe na unsa na ba nga, grabe na madi nga dugo. Pero kani nga babae, 12 years mga kaigsuunan, nag-agwan tag yun siya. Taas kay kapanahon ang iyang gibati mga kaigsunan nga kalaay. Sa ato mga kaigsunan, kung atong hunahon-naon, daghan na kaayong mahitabo ka nato mga panalangin sa Ginoo, no, daghan na kaayo apan kining mga babay nagsuffer siya sa iyang balatian. So, ato karong makita kung unsa iyang mga balatian, this illness. Uy, doon na siya mga balatian. Basahan ninyo mga kaigsuunan, mura na nagkanang tanan yung mga balatian niya sa iya.
pagkaluya sa lawas, pagkawala na'y kusog, sa kapiskay siya nga, kaugalingon. Naghinay-hinay siya mga kaigsunan, pagkalayo sa mga katawhan. Ang mga doctors, gibiyaan na siya, wala na siya'y kwarta, unya ang katilig ba ni salikway na sa iya, wala na'y muduol, kay kining babae nga ingani day mga kaigsuunan, untouchable na ni siya, kanang dili na gyud siya kanang makahikap, ug dili po gyud siya angayan nga hikapon. Ngano kaha? Tungod kay sa kanhing panahon, kung atong basahon sa Levitical nga pamalaod, Levitical law, nga ang kaning mga babae nga ingani di ay bisag menstruation lang, kung pananglitan, hunahuna ninyo ha, maglingkod diri ang kanang gitalinugan. Kung atong mabasa na sa Leviticus. Unya, muhawa siya, unya, dunay mulingkod dito, ang katong nilingkod dito, nahimong mahugaw, pananglitan karon. Kung dunay gihigdaan ining bayhana. Unya, muhawa siya, dunay makapuli og higda, bisan og ilisan pa to og mga bedding sa mga kaigsunan. Kung dunay makapuli, mahugaw gihapon siya. Grabe, mao na kung atong basahon mga kaigsunan sa Leviticus, magkuha dayon silang mga halad-halad, unya ilang ihalad aron nga unsa, maputli sila. Mao kana nga ang nakapait. Kay gibiyaan na siya sa iyahang unsa, mga parinti, mga pamilya, no wala nagyoy muduol kaniya. Nga naman, sama siya sa sanlahon. Nga ang sanlahon gani kung hibaw-an sila nga sanlahon unsa man. Dili na dayon, isalikway dayon na siya. Apan, gisampol kana sa kanato mga kaigsunan. Kung ang matago sa kanato magbaton og sala, kay matud pa diri, sin, like her sickness, separates us from God and from each other. Sa ato pa, katong babae nga gisalikway sa komunidad, susama usab kanato nga makasasala, ang atong sala mao ang nakapaunsa, pahimulag gikan sa atong Dios ug sa matag usa. Mao kana mga kaigsuonan, ang atong mga sala mao kana ang maghatod kanato sa kagul-anan. Susama siyang balatian, naghinay-hinay, pagpatay kaniya sa iya nga kaugalingon. Ang ato usab nga masala mga kaigsuonan, mahimo kana nga mulimin kanato, mahimong dagta sa atong kinabuhi ug unsa ngadto sa kamatayon. Kay unsa man ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unya kung duna na ganit ang mga kaigsuonan unsa man, mangita dayon tag mga doctors. Doon na gi-introduce yung mga doctors. Si Dr. Pleasure, Dr. Entertainment, si Dr. Career, si Dr. Pleasure, kalipay. Unya, Dr. Entertainment, kalingaw, atong Dr. Drin. Dr. Kaniati, Dr. Ang, gani. Ang doktor dito kay kinamining pleasure, niya sa entertainment. Pero kung niataan ang mga kaigsunan, bisan pa man, sama sa usa ka babae, still she is hopeless. Nawad-an gyud siya paglaom. Ug usab ka nato mga kaigsunan kung kanang mga doktora maoy ato mga doctors, ato ihunomduman nga hopeless gihapon ta. Kay ang Ginoo gayon mao ang atong unsa paglaom kay there is no human cure for sin. Ang Dios lamang. So atong padayunon, her contact with Christ. Matingala ta ngano katong babae dunay kontak, dunay pakigdugtong o dunay connection ngadto sa Ginoo nga wala pa man siya makakita niini. Makita kana sa Mark 5:27 and 28. Apan atong hinumduman mga kaigsuonan nga samtang dito ning mao ang babae, kining sinalikway na wala na gyud no, magimot-imot na gyud sa kilid. Unya, dunay mga kababayan nga muagi kung sa ato pa karon, hoy nagunsa man ka diha. Oy dali ato ta dito to ay Jesus Christ dito, muayog masakiton. Ang tanan kanang mga kuano bisag layo kay mahadlok ba silang kanang mahugaw. Ang tanan ba yang ning adto dito no kay unsa? Naayo ang tanang gihikap sa Ginoo naulian diha. Uy pagkanungog niya. No? Connection ba sa Ginoo wala pa. Nakadungog ra siya makaigsuonan. Her contact with Christ. Mao kato sa pagkadungog niya wala gyud moabot sa huna-huna sa babae nga unsa. Moadto siya kay magluhod-luhod dito kay mangayo og tabang. Moadto siya kay unsa magpakitabang. Nga magpahikap siya no. Pero ang iyong nahuna mga kaigsuonan kung moadto ko
Modool ko sa Ginoo. Muhinay-hinay ko dito pagdot-dot. Mukabot ko niya o niya. Makahikap lang ko sa sidsid sa iya nga biste. Akong ma-experiensyahan. Ang eksperyensya sa uban nga mamaayo gayod ako. Maoray hunahuna niya. Nakakontak na ba sila ni Jesus? Wala pa. Iyarang huna-huna. Mao na nga ning adto gyud siya. Mao na atong verse. When Jesus heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Grabe nga pagtuo mga kaigsunan. Ug samtang siya nagkaduol-duol, nag-anam og kaduol, nagatubo pag-ayo ang iyang pagtuo nga grabe ka, stronger and stronger. Unya dito sa current, dito sa grabe kadaghang mga tao. Ato nang i-picture out mga kaigsunan nga daghan jud kaayong mga tao. Nakita na niya si Jesus Christ. Pagkakita yan ninduol pag siya, unsaon kanya pagduol mga kaigsuunan nga daghan mga kaing tao. Ituklod naman siya. Unsay ko Andrea, determinado ang iyang hunahuna nga muduol gyud siya ngano, muhikap lang gyud siya sa sapot sa atong ni Jesus Christ. Unya, pag abot dito inginaana na siya. Ang dakong mananambal nga sa dugay ng panahon, ako lang gihuna-huna. Ang dakong mananambal nga sa dugay ng panahon, ako lang ginadamgo. Karon, nakita na gyud nako siya. Pipila na lang kalakang makaabot na gyud ko sa iyaha. So, determinado siya makaigsunan niya muduol kang Hesus og didto. Naningkamot gyud siya pagkabot. Pagkabot, katong pagkabot ganiha, mao tayong ating imagine. Pagkaabot og naabot gyud niya makaigsunan. In that moment was concentrated the faith of her life. Mga kaigsuunan, atong hunahunaon ang pagtuo sa maong babae. Unya, ato dayong mahibawan, kung ngano man nganing adto gyud siya. Ngano, she had one priority, she had to reach Jesus. Ato nang nagian sa atong istorya ganiha, nga naning kamot siya. Doon na ragyod siya tumong ang pagkanang number 5. She was there. Diha tadapit siya number 5. Mao ka na ang priority nga she was there because she had a need. And right then, all she needed was Jesus. So, that is why she touched him. Mao na mga kaigsunan. Ang priority niya, diri sa dool, kay dito sa ibabaw, wala na siyang pakita-kita dito. Sa diri sa ubos, mao gyud nga ang iyang tumong, makigon sa manggid siya, muduol og mutouch ngadto kang Jesus. So, his miraculous cure, ang iyahang milagruso nga kaayuhan. Pero mag-una-una na magyuta sa istorya mga kaigsunan, no? Nga mo niya, pag-touch niya, naulian. Unya atong basahon mga kaigsunan sa Mark 5:29-30. Kanang immediately, grabe nang immediately mga kaigsunan. O diha mitang-on ang iyang talinugo o gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo na gikan sa iyang sakit. Potlon sa nato. Naayo siya diha mga kaigsuunan. Apan si Jesus naka-feel kung doon na po'y nigahom nga ning gawa sa iyaha, paglingin niya unsa man. Ano siya, kinsa may nag-touch sa ako Adi na may tingog sa Ginoo ha. Kinsa may nag-touch, nakahikap sa ako. Na dayon ang mga kuan nga unsa man ni si Jesus nga kadaghang tawo nga nagadut-dut mangutana pagyod kung kinsay naghikap sa iya. Unya, samtang nangutana ang Ginoo ang Jesus, si Jesus mga kaigsuunan, isaragyod ka binuhat ang nakasure. Isaragyod ka binuhat ang nakasayod kung kinsay ning touch, kay siya ramang gyud. Mao kato nga, giingon diri nga, Christ's power was greater than her issue. Grabe ang gahom sa maong nga Jesus mga kaigsuunan. Ni anang adlawa, sa mirakulo nga nahitabo sa iyaha, nalipay siya. O dito, matod pa niya, wala bitaw ni kahibaw ang Ginoo. Mulakaw nako, dili nako siya langanon, kay ngano, nakadungog baya siya nga doon na pay unsa. Buluhaton, importante nga buhaton si Jesus, nga unsa,
mo tapion dito sa usa ka balay ni Jairo. Mao ko nga muhawa siya kay hunahuna niya wala ko makita, wala ko ilhi, mulakaw na siya, dili na lang siya magpasalamat sa ni Jesus nga nag-ayo kaniya. Pero kung kita to makaigsunan sa kalipay nato, makaluksog yun ta sa kalipay pagpasalamat. Pero kini, mulakaw na siya, musibat na siya. Apan si Jesus, kalit ni pugong kaniya. Uy, nakaibalo da is Jesus Christ. Nagsalig siya nga, way nakakita. Ana dahin si Jesus. Kinahanglan nga magpabilin ka, babay. Kaya ang imong pagtuo magayod ang nakaayo kanimo. Nindot kay makaigsunan ang tubag ni Jesus Christ. Unya atong tan-awon si Jairo, unsa kay dagway ni Jairo karon. Unya his concern and call. Ngano di ay nga gitawag si Ginoo, do na di ay say pagpakabana o pagkabalaka og iyang gitawag ang maong babae. Mao kato nga sa atong mabasa sa Luke 8:45 or Mark 5:31 and 33 mao na to nga giingon nga kinsa ba, no? Kinsa ba ang nagatouch kanako? O ato na nahibaw-an ganiya nga nagtrembling ang usa ka babae kay nahadlok siya. So, anhi kita nga why did Jesus ask this question? Ngano man nga, si Jesus nangutana ini nga pangutana, nga Ginoo baya siya, kahibalo siya kung kinsay nagtouch. Mga igsoon, wala siya mangutana, aron nga mahibalo siya. Apa nangutana siya, kay gusto siya, nga iya mga tinunan, ang bagang duot sa katawhan, o ang katong babae, o kitang tanan, nga doon na tayo ma-learn, mga pagtulunan sa iya nga isulti. Mao ka na nga unsa di ay siya, kinahanglan nga, mahibalo ang babae, nga dili lang kuno ang babae maoy ning kabuot, kung dili matod pa niya, nga ako, kinahanglan mahibalo kamo, nga ako ni kabuot usab sa maong nga babae. Bisan pa si Jesus nangutana ni ana, wala gyud siya nga gusto pa siya og unsa information. So, ang babae, untouchable, unclean. Grabe hugaw gyud siya. Pero human atong miracle, naayo na siya. Ang bala ang kasulatan mga kaigsuunan, nga ang babae na hadlok. Mulakaw siya. Pero sa pagtawag ni Jesus Christ, ning balik siya dito. Sa iyang kahadlok ning luhod siya. Ning luhod naghilak kay nahadlok siya unsay bation, unsay buhaton sa Ginoo sa iya. Apan si Jesus, gusto siya nga mangutana, gusto siya nga maminaw sa istorya sa maong nga babae. Ug ang babae iya dayong summarize sa iyang kaagi. Sudugay kay mahuman kay 12 ka tuig. Iyang giistorya ang doctors, ang iyang kwarta, ang mga tao nga nagbiya kaniya, iyang gisugilon tanan. Unya iya pag yung gisugilon, ang pagkadungog niya kang Jesus, ug ang iyang pagpaningkamot dito makakabuot kang Jesus, ug ang iyang paghikap sa iyaha nga sidsid sa iyang bisti. Dito makaigsuunan, ang iyang testimonies, ang iyang pagpamatuod, iyag yung gisaysay kang Jesus. Doon ay pangutana diri makaigsuunan. Naghandom ba kita nga makadungog kita sa iyang mga testimonies, sa iyang mga pagpamatuod? Sa ato makaigsunan, doon na tayo kalantahon nga, shackled by a heavy burden. No? Kana ganing gihiktan, gigapo sa mabugat, kaayo nga pala sa anon. Unya, kanta man na nato, nest a load of guilt and shame. Doon ay unsa, puno gyud sa salaog kaulawan. Then, giusab diri ang kuan makaigsuonan. Then I touched the hem of your garment, and now I am no longer the same. Ang ato makaigsuonan, then the hand of Jesus touch me. Pero siya ang iyang testimony, ug akong gitouch ang iyahang sidsid sa iyahang garment, unya, now I am no longer the same. Dili na ako sama sa kani. Unya, matod pa niya, something happened and now I know you held me and made me whole. Mao ka na makaigsunan ang testimony sa usa ka babay. Ang sunod diri makaigsunan, the gift of salvation is not to be the best kept secret. Ang gasa sa kaluwasan, dili nato tipigan nga magpabiling tinago or sikreto.
So kung kita nakadawat sa gift sa kaluwasan mga kaigsunan, ato gayud ka ng isaysay, may tungod sa usa ka babae. Pero kita karon kung unsa man kining mensahe nga atong nabatnan, unsa atong buhaton, atong i-share ang atong mensahe ngadto sa uban nga wala pa sa kamatuoran. Unya, ang Ginoo nagatawag kanato nga mahimo unsa witness. Mahimo kita mga kaigsuunan nga magawali, mga saksi nga do sa uban. Moabot na ang atong 2025 harvest sa atong care group, ato yung paningkamutan mga kaigsuunan nga kitang tanan mo participate niini kay sugo ni sa atong Diyos mga kaigsuunan. Susama sa higayon, si Jesus mitawag sa matag babae ug mga lalaki diin mahimo kitang mga witness. Ang Ginoo nagtawag kanatong tanan nga mahimong saksi. Ang pagtuo nga natago mga kaigsuunan, kinahanglan nga atong mabutyag ug ipadayag. Kay sa Isaiah 43 verse 12, tungod niini kamo ako mga saksi, miingon si Hiuba ug ako mao inyong Dios mao kana. So ang atong confession, ang atong pagsaysay, ato gayong usa ipadayon kayon sa man kana siya. Ang atong pagsaysay sa iyang pagkamatinud-anon, mao kana ang napili nga langit nung ahensya dinhis sa kalibutan. Kung mo ingon nga, di man ko anak ka antigo. I am nobody, wa ko'y talento ana. Pero nobody telling everybody about somebody, si Jesus Christ, who will save anybody, diin magatawag kaniya. Mga kaigsuunan sa Psalms 107 verse 2 to 21, papamulungan ni ana ang mga tinubos ni Jesus nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok o nga nanagdaig unta ang mga tao alang kang Hiuba tungod sa iyang mahigugmaong kalulot. Diri mga kaigsuunan, His comfort. Herman to ganiha, karon His comfort. Doon na di ay kahupayan, doon na ay pagpasayon, doon na ay pagpagaan ang Ginoo alang niining maong babae. Si Jesus miyong kaniya, ang imong pagsalig na kapaayo kanimo. Wala na Jesus makiti mga kaigsunan, unsa ang mga katong babae nga hugaw. Apan ang yan nakita, kay gusto niya nga i-comfort, dasiga ni ang babae. Pilaman, 12 years of anguish and pain. No? Pinupino ra. 12 years sa kasakit o pag-antos. Unya, 12 ka tuig sa kaulawan o pagsalikway o pagdumili. 12 years sa kapaitan, mga kaigsuunan, ang katingalahang kakuyaw. Kung katong babae, piligro kaayog mo adto siya sa kaning katilingban. Nga naman, ang uban gani batuon. Unya, singgit-singgitan dayon nga. Mahugaw. Mabayan na sa Biblia, no? Makadungog dahin ta or makabasa ka na ganing. Kung mahugaw ka, hugaw yun ka, batuon ka. Mao na nga mga kaigsunan. After 12 years, he wanted her to hear an official declaration that she was held. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan, sulod sa 12 katuig, nga unsa, iyag yung isulti, iyag yung padunggon ang mga tao nga ang maong babae, i-declare nga mamaayo na. Unya ingnon nga, go! Keep going in peace or go into peace. Let this be your continual state. Walay kalinaw makaigsunan kung dili gikan kayon sa Dios. Ang gisulod diri makaigsunan aton lang paspasan, after 12 years, forward. After 12 years, when she was nobody, kanang wala gyud siya, no? Wala gyud siya, pero sa naayo na siya, somebody. Kay bala na ta sa diferensya sa nobody o somebody. Bawa na naatog yung ma-picture out o sa ka hinungdanon mga kaigsunan. Unya, naulian na siya. Unya, naayo na siya. Ang nakanindot mga kaigsunan. Basaha daw ninyo, B? Jesus put her in His family as His daughter. Mo ka na, uy, natingala ko garidri ganiha nga unsa man. Natangtang. The joy of being, unsa, His daughter. Ayaw pag ingon mga kalalakinan nga wa mo'y labot. Kitang tanan,
Kay kami bitaw tong una moingon nga, oh ang giihap ang mga lalaki ra. O wa baya mi. Pero karon, daughter, mao ka na makaigsunan kay giingon diri nga. Gidawat na siya nga anak nga babae. Sa akong gibasa sa English mga kaigsuunan, daughter gyud. Pero diri manggod sa kaning Bible nga Bisaya, anak nga anak. Mao na nga siya ang babae unsa man naulian na, wala na siya mahadlok, duna na siya kasiguruan. Og dinha sa kanang ulahi gamay, kanang huwel, kana bang naayo, ko ana na save. Ana, your faith has made you well. Uy, didi ay, your faith has saved you. Mao na siya makaigsunan. So nini, aduna kita challenge. Taas para ba ni? Doon ako na lang ning laktaw-laktawan ng uban. Doon ay challenge makaigsunan. Akong basahon diri. We need to understand this lesson for it has a deeper meaning than many realize. Uy, kinahanglan day atong masabtan kini nga mensahe, mata makahatag kanato og leksyon. Kay niya ni halalum nga buot ipasabot nga daghan ang magpamalandong. Posible nga kita nagyud kanunay anaa sa presensya sa Ginoo. Og ania kita duol nagyud kaayo kaniya. Adunay daghan, gatusan og libuan ka mga tao naghuna-huna nga niya na sila ipagtuo kang Kristo. Apan wala sila mukabot, wala sila muhikap kaniya sama sa pagtuo nga nagpakita na mugna sa usa ka nag-antos nga babae. Ang pangutana karon, nakasulay na ba kamo sa pagpress, sa pag-apil, o sa pagdutdot sa mabagang duot sa katawhan? Makauuta kay kita, good, Seventh-day Adventist, duot sa katawhan, apan unsa man. Moingon kita nga nagsunod gayod kita kaniya. Apan, pipila kahigayon nga samtang kita nagduol kaniya, nausab na ba kita? Pipila kahigayon nga nakahikap kita kang Jesus sa dinalian nga relihiyosong gimbuhaton. Apan, wala o wala gayod ay kita mohikap kaniya. Pero kanato makaigsunan atong pamalandungon nga makahikap na gyud kita kang Kristo. Kay mo yun kita nga, yes, nagtuo ko kang Jesus, pero basin ordinaryo ra na makaigsunan. Kung di ay walay kapahulayan. Apan, kinahanglan gayod, magpabilin kita paghikap o pagkabuot ngadto kang Kristo. Ang ubang mga katawan, okay, nagyud kaayo ko, pero unsay giingon diri, it's just not enough to believe about Jesus. We must believe in Jesus. Dili lang paigo nga kita mituo kang Jesus, apan kinahanglan kita motuo gayod diha gyud diha kang Jesus. Unsa to? Kinahanglan dili paigo nga mituo lang ta kang Jesus. Unya, kinahanglan kita motuo gayod diha kang Jesus. Nindot kaayo tong statement makaigsuon. Bisan kita magampo, atong tanawon nga sa sapot ni Jesus Christ, mahikap gihapon nato siya. Kay wala naman ang garments ni Jesus Christ karon. Mahikap gihapon nato siya pinaagi sa atong pagtuo diha sa atong pagampo. Muabot ang panahon mga kaigsuonan, the time has come for us not just to seek to Jesus, not just to be close to Him as a crowd did. The time has come to us to reach out to Jesus by faith and let God work a miracle in our lives. Dili lang dahil makaigsoon nga pangitaon nato, makaplaga nato sa Jesus. Dili lang atong pangitaon muduol ket kaniya. Apan, unsay atong buhaton, muduol ta sa iya, mudutdot kita kaniya. Unya unsay atong buhaton, mukabuot gayod kita kaniya. Mao kini ang atong pakigdugtong ngadto sa atong Ginoo makaigsunan. It is the connection. Kini atong connection nga maghatag kini nga atong pagtuo nagabuhat. Kung ang atong pagtuo madugtong diha kang Kristo unsa man, dili na moingon ta nga kung kinsa ka madugtong ta ang Ginoo magatubag kung unsa ang atong mga pag-ampo. Bisan unsang orasa o panahon, bisan asang dapit,
O everywhere, every day, every hour, ang Ginoo gayud makaigsuonan maminaw sa ato. Usa ka hunahuna ni Jairo. Ato na lang agian ng uban mga kaigsuonan, no? Gingon diri si Jesus, kanunay nagausab kanato. Siya makahimo og daghan kaayong butang alang kanato. Dili ta makumpleto. Dili po ta makontento kanang hikapon rata, ihaplas ra ang atong mga abaga, kauban sa Ginoo apan sa atong buhaton. Press through the crowd and reach out to Jesus. You will find He is reaching out to you. Mudot-dot ta makaigsunan ngadto kang Jesus ug ato gayong makita gaun sa man siya nikabot usab kanato. What could Jesus think? Unsa ka makaigsuonan ang huna-huna ni Jairo karong panahona? Mura magnalimtan na siya. Nalimtan na siya kay ang atong gi-focus is ang babae. Uy, samtang sila nag-istorya pa makaigsuonan. Sa Lucas 8:49 and 50, Marko man to, anita karon sa Luke 8:49 and 50, your daughter is dead. Jairus, do not trouble your teacher any longer. Pagkadungog makaigsunan, dunay ni abot dito nga unsa. Usa ka tawo nga ang imong anak namatay na ayaw na nahagua ang atong magtutudlo. So pagkadungog ni Jesus makaigsunan unsa ingon niya? Do not be afraid, only believe and she will be made well. Uy, kanindot. Pero wala gyud mapugi ang gibati ni Jairo makaigsunan nga naguol gyud siya. Kay patay na ang iyang anak. Pero ning tutok siya sa mahigugmaon nga naong sa Ginoo, matod pa niya, every life matters to Jesus. Ang matag kinabuhi kang Jesus, importante gyud kaayo. Does Jesus cares? Oh yes, He cares. Mao kana magkaigsunan. Unya, si William Barclay niingon, it happened in the middle of the crowd. But the crowd was forgotten, and Jesus spoke to that woman as if she was the only person in the world. Sa pagpakiistorya sa Ginoo sa babae, atong balik-balikan ang babae, ang senaryo samtang ang Ginoo nag-istorya sa ang babae, murag walay tao sa palibot. Nakikistorya sa mga babae nga walay tao sa tibuok kalibutan. Mao kana makaigsuonan. Dunay gamay nga illustration diri. Hapon na makaigsuonan. Pero agwantahan na lang niyo kay hapit na. Ako na ganing gilabyan-labyan ang uban natong mga kuan makaigsunan. Usa ka mabagyo nga gabi. Dunay barko nga naglawig. O grabe kung bagyo gihapak-hapak na makaigsuonan. Unya, ang mga nahadlok nga mga pasahero doon dito, ingon nga, Kapitan, mas save ba ta ani? Ingon ang kapitan na. Kinirabang kaning atong kuan barko, daan na niya ni buslot. Mga lunod yun taani. Ba na makaigsuunan, nahadlok ang maong mga pasahero. Apan, unsa ingon sa kapitan, ayaw ka mo kabalaka. Kay akong buhaton, bisan unsay mahitabo, nga akong idunggo kini ang maong barko dito sa dungguanan. Mga igsuon kong lalaki o babae, bisan unsay mahitabo. Kita nagapadayon gayud pag unsa lawig kauban ni Jesus. Nagatuo gayud kita nga ang Dios magauban kanunay kanato. Diin kini atong church, ang Ginoo mo ay nagagay niini. Nagtuo ako kung dunay gisugdan sa Ginoo, ang Dios gayud maoy magauban kanato ug maoy magtapos. Aduna kitay buhaton nga daghang mga butang alang kanato kung buot kita nga makadawat sa mga panalangin sa Dios. Unya gingon diri ang babae ato na usab nga mahisgutan nga sa pundok sa katawhan. Uunsa nga pagtuo makaigsuonan. Kita makakabuot kang Jesus karon dayon mga kaigsunan ug muhikap kaniya pinaagi sa atong pagtuo. Sama sa umang babae ug moabot ang adlaw nga makaadto na tag langit. Kinsa bay gusto mo adtog langit? Oh, murag way ning hands up kung kinsay gusto mo adtog langit mga kaigsunan. Kung makaato na kita og langit, atong mahimamat ang maong babay ug ato siyang unsa ila-ilahon sa iyag yung pangalan ug makipahat kita managhiusa ug magistoryahanay kita sa atong kausaban nga nabuhat sa Dios sa atong Ginoo.
Nining kautuhon kahaponon mga kaigsuonan. Dunay pangutana. Do you need to touch Jesus today? Reach out to Him right now and touch Him by faith. Kinahanglan ka ba nga muhikap kang Kristo ni ining adlaw? Kabuta siya karon dayon ug hikapa siya uban sa pagtuo sa inyong mga pag-ampo. Nining kahaponon mga kaigsunan, ang atong handom, ang akong handom nga muduol kita, mudot-dot kita padulong gayud sa Dios. Sama sa bagang duot sa katawhan nga giduol gayud ang mao nga babae. Og dili lang mga kaigsunan nga kita mo reach out alang nga magsigitag pangayo og panabang. Dili kita mo reach out nga Ginoo tabangi nga masulbad ni among mga problema. Apan muduol kita mga kaigsunan. Ato usab i-reach out ang atong mga kamot ngadto sa uban sa pagmensahe sa maayong balita sa mga tao nga wala pa sa kamatuoran. Busa ni ini nga taknaa sa adlaw papahulay, akong hangyuon ang tagsa-tagsa nga muhinay sila pagtindog. Tindog, manindog. Murag wala may nakadungog sa akong mensahe. Unsa kay lesson nga atong hinumduman mga kaigsuonan. Nga mura ako ra man gyud diri ang nakasabot tingali. Okay? Akong usbon, do na baka mo'y handom nga muduol ug mudot-dot padudong kang Jesus. Sama sa mabagang katawhan? Oh yes, amen. Kanang gusto na ako na, amen. Kay International Women's Day of Prayer, bisan dili babae, mo participate po doon tagtubag-tubag, no? Mao na mga kaigsunan, mura po nasubo ko gamay, pero sagdi lang. Okay. Maura to akong hangyo, no? Mutindog ta, unya ang buhaton. Wala man diri ang atong elders sa women's. Akong hangyon ang mga kaigsuunan gyud, mga lalaki, mga babae. Ilang iisang ilang kamot nga murag ikabot nato kang Jesus. Di ko mo undang diri o dili mo hands up. Okay. Unya atong ipiyong ang atong mga mata, magampo ako niining kahaponan. Dalaygon silimbahon ng mga Dios ana ka sa langit. Daghang kaing salamat niining kahigayunan nga ania kami nining taknaa nagapaminaw sa mga bililhong pulong. Panalangin ni ang mga kaigsuunan, ang mga kababayan, mga lakinan ug usab ang mga kabataan nga magmadasigon kami sa pag-alagad kanimo. Nga ania kami karon mukabuot kami dinha kanimo nga mangayo ug mga panabang apan ang importante nga amo usab i-reach out ang mensahe ngadto sa uban sa mga katawhan nga wala pas kamatuoran. Daghang salamat Ginoo sa iyong pagpanalinghog kanamo nining taknaa ug among ibalik kanimo ang dungog himaya ug daghang salamat sa iyong pagdungog ug tubag sa pag-ampo sa ngalan ug sa gahom ni Hesus ang manluluwas. Amen. Akong hiyaan ang mga kaigsuunan nga manglingkod kita. Unya do na lang ko'y gamay katuganing mga lyrics sa kanta. He is always there, hearing every prayer, faithful and true, walking by His side, in His love we hide all thy day through. When you feel discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching now to you. This is my prayer. Happy Sabbath day sa tanan. Amen. Thank you